Hindi raw po sisipot si VP Sara sa NBI sa pangilan na to? Ikalawang pagkakataon. Ano gagawin na ngayon ng NBI? Nasa linya natin si NBI Director Jimmy Santiago. Ito na, balikan na natin ang linya kay NBI Director Jimmy Santiago. Mr. Director, magandang morning. Magandang umaga po sa inyo, Ka Jerry, Ka Tunying. Yes, sir. Nakikinig sa atin. Paano po yan, Director? Hindi raw pupunta dahil payo ng mga abogado at may party. Opo, ganun pa man, nakahanda pa rin kami. Aantayin pa rin namin siya sa mamayang alas 10 kung dadating siya o hindi. Yun nga, tulad ng sinabi ko na dati, kung may pasabi, mayroong dahilan, ay titignan po natin kung justifiable. Opo. Sa tingin niyo po ba, justifiable yon yung party? Yun pong pagpapadala niya ng, sinasabi niya, magpapadala na lang siya ng Abogado. kanyang affidavit. Affidavit, Opo, sasagutin yung mga iniisip naming katanungan ay okay na po yun. Although yung pag-attend sa party hindi namin matatanggap na justifiable because matagal na po itong naiset. Last week pa naiset. Ayun po, ganun po. Titimbangin po namin mga pangyayari mamayang sa 10 o'clock. 10 o'clock. Opo. Tsaka ho, lahat naman tayo may party ngayong panahon ito. kayo rin siguro dyan sa NBI, ano, Director? Yes sir. Siyempre, meron din konting kasiyahan. Pero hindi magiging lavish katulad ng sinabi sa atin ng presidente, BBM, na wag lavish, simple lang ang mga parties. Opo, pero dito po sa kaso po ni Vice President Sara Duterte, sa tingin po ninyo, yung po hindi niya pagpunta doon, ano ang kahulugan nun para po sa inyong investigation sa pananaw po ng NBI? Ayun po, titignan po namin yung papadala niyang statement, sworn statement, counter affidavit, kung sufficiente na po ba yun. Masasagot yung nasagot yung mga gusto naming katanungan sa kanya. Kasama na po, lagi ko pong sinasabi, kasama po yung gusto naming imbestigahan, yung sinasabi niyang may threat sa kanyang buhay. Kung hindi po malinaw ang kanyang mga doon kami magbe-base na lang kung sa anong statement ang ibibigay niya sa amin. Opo. So hindi na po ninyo ipipilit ang kanyang personal appearance kung sakasakali? Maaari pong ganun. Ano nga po, sir, babasahin ko po muna yung kanyang sworn statement. Yun po, malalaman po natin kung magpupumilit pa kami na magkaroon ng clarificatory questions or gagawa na kami ng report, recommendation, ganun po. Yung po kasing kaya po namin tinatanong yung kung pwede naman palang abogado. So kapag kami papasabihin na po, halimbawa po, dumating ang araw na kailangan nyo na kaming ipagsabihin na ni Jerry, papadala na lang po namin yung abogado namin. Pwede po ba yung ganon? Usually po, dapat umapir kayo sa amin personally para may mga katanungan kami, clarificatory questions na dapat namang malaman. Ngayon, kung ganun lang ang gagawin ninyo, ay parang nag-waive ka na sa karapatan mo na ilabas ang iyong side. Paano kung sabihin namin, Director, na pwede bang ipadala mo na lang muna sa amin yung clarificatory question na yan at sasagutin din namin in a statement? Yun nga po. Ipapadampot nyo na kami. Harapin po natin yung kung anong next move. Nabasa ko na po yung kanyang sworn statement. Ang po kasi natin dito ang lagi nating maririnig sigurado sa ating mga kababayan, akala ko ba ang NBI walang kinikilingan? Opo. Yung kortesiya, wala namang masama doon. Parehas ang trato. Opo, dahil sa Vice President naman siya. Pero yung ito po, nadadalawahan na po kayo, baka po gayahin to ng mga pilosopo.
Yun nga po, sir. Pag-aaralan kung mabuti, babasahin namin yung kanyang sortie statement. Kung whatever, ay kami gagawa na ng report at yung recommendation namin sa Department of Justice. Opo. Okay. Thank you, Director. Thank you so much po. At, Wala ho bang parapol dyan sa party ninyo? hindi nga lavish eh. Oh, bakit? Lavish bang raffle? Sa Di ba, bagay. Director? Sa bagay. Opo, siyempre meron naman tayo mga parapol na Ayan, iron, mga Plancha. Plancha. Galante rin pala si Director. Plancha. Thank you, Director. Thank you. Salamat po. Salamat po, sir. Salamat po. Salamat po. NBI Director Jimmy Santiago.